Ito po ang magiging topic natin ngayon. Nagsisimula na po ang kampihan. Obvious naman, 'di ba? Grabe. Nakikita niyo diyan sa picture. Palakpakan natin ang bagong Uniteam. Yan ang Uniteam na gusto ni Ma'am Shi sa palasyo. Marcos Rojas. Palakpakan. Ang ganda naman. Marcos Rojas, Romualdez, etc. Araneta, etc. etc. Nako. Pero, syempre, kung merong alignment, kung merong kampihan, syempre, meron ding speaker na lang. Tawagin nating speaker at Makabayan Black. Hoy! Ayan ang mga kampihan ngayon. At ang pinaka-okay na kampihan, syempre, meron pa bang tatalo? Duterte. Paganda ng paganda. Paganda ng paganda. Kahapon po, di ba sabi ko sa inyo, marami pang atake gagawin kay Sara? Ngayon, meron tayong pag-uusapan, panibagong atake kay Sara. Baka yung iba doon, alam nyo na, yung iba hindi pa. Baka yung isa alam nyo, iba hindi. Yung isa hindi. Ayan. Sabi ko sa inyo At, ito masasabi ko sa iyo, BP Sara, wait, there's more. Sabi ko sa inyo, ayaw yung naniniwala kay Coach Oli nagsisimula yung hindi naman yan magpapakita ng suntukan. Hindi magpapakita ng away yang mga yan. Ang politiko mag-away backdoor. Patraidor. Hindi nyo, ano ka? Suntukan tayo. Gusto mo hindi ganoon. Mga mayayaman yan, hindi ganyan magsuntukan ng mayayaman. Ang mayayaman, pagka nag-away yan, koneksyon. At hindi mo mahahalata. Pero tama ba o tamang-tama? Kayo na umusga. Sabi ko sa inyo, marami pang kasunod kay Sara. Mamaya, ibabalita natin yan. At pagkatapos ng balita natin yan, tingnan nyo, pagdating sa Monday, meron pang bago. Sunod-sunod yan. Nabanggit na po natin yan na alam ng mga media man, mga nasa mga vloggers na merong political connection or yung nasa political realm, no? Kasi hindi naman sila mga politiko, pero meron talagang mga vloggers na andoon sa loob. Meron yung vlogger sa loob at vlogger sa labas. Yung mga vlogger sa loob, alam yan. Alam na yan, yung sinisimulan kay Sara. Kaya nung sinabi natin na ayan na yan, magkakaroon pa ng kasunod yan, di ba? Tama or tama, sunod-sunod na. And let me repeat myself. Sara, BP Sara, wait, there's more. Meron pa yan. Yan ang style Yan ang style ng administrasyon ng Marcos nyo. Habang siya ay nakikipagkita sa dilawan. Etong picture na to. Siyempre, ang talagang mga batikang mga nagmamahal sa mga Pilipino, ang Duterte. Ayan po. At lumabas siyang picture na yan. At sabi nga, ang larawan ay nagpapakita ng maraming ibig sabihin. And kung ang tatanungin po, ang aking opinion, gustong-gusto ko po itong larawang itong nakita ko. Ito ay maraming kahulugan. May mga nagsasabi nga po, bagamat ayaw nating tanggapin ng buong puso yun, pero meron po ito sa aking opinion na may katotohanan, na merong konting hindi pagkakasunduan ang mag-amang Duterte. Pero, ngunit, datapwat, totoo man yon or hindi totoo, nakakatuwa na sila ay nagkita na.
Malaki ibig sabihin niyan, especially para sa isang tatay, ha? Alam niyo naman po ang kahinaan ng tatay, ako siguro, aminin ko man sa inyo, halimbawa ako'y hindi ko nagugustuhan ang, mga galawan ng, Administrasyong Marcos, pero 'pag ako siguro'y kinausap ng aking daughter, sabi niya, "Daddy, relax ka muna sa bigay mo ng masamang komentaryo sa gobyerno ni Marcos. Nagta-try naman." Baka lumambot ang puso ko. Oh, malaking bagay po 'yun, para sa akin bilang tatay at babae ang anak, nauunawaan ko 'yan. Kaya napakamalaking bagay 'yan at, hindi ko po sinasabing ganito po ang nangyari, pero ang posibilidad ay, parang, kumukuha si Sarah ng kanyang, lambing or kapayapaan sa kanyang ama. Tatandaan po natin, ang isang anak na lalapit sa tatay na umiiyak dahil siya po ay may pinagdadaanang malaking problema, or ang isang anak naman na lalapit sa isang tatay dahil gusto lang niyang yumakap dahil ang maraming umaatake sa kanya kaliwa't kanan. Parang gusto mo lang magkaroon ng release, Ako po ganyan ang nakikita ko. Dahil sa dami ng tumitira kay Sarah, again hindi ko pinagbabintangan si VP Sara na lumapit siya sa tatay niyang umiiyak at humihingi ng tulong, hindi. Pero sa dami ng umaatake ngayon kay VP Sara, yung bang pumunta ka lang sa iyong tatay, ako'y nauunawaan ko 'yan. Pupunta ka lang sa iyong tatay, makita mo at makasama mo yung iyong tatay na alam mong veterano pagdating sa politika. Parang ang datingan po niyan ay magkakalmado lahat. That, feeling mo everything is under control. Ayan. Hindi natin alam kung anong pinag-usapan na 'yan, but, ako I'm very, very positive sa litratong ayan. Kasi may mga bagay na hindi naman po bigla-biglang nangyayari. Yung bang timing, halimbawa bigyan ko kayo ng isang hindi mo kaaway mo or hindi mo matagal mo nang hindi nakakausap or, kapitbahay mong hindi mo naman masyadong nakakausap, bigla kang yayayain magkape, medyo nakakapagtaka, 'di ba? Ano kayang networking ang ipapasok nito? Bakit mag-aaya ng kape, 'no? Again, hindi ko po binibigyan ng istorya, baka naman sabihin nung makasara diyan ay, sinisiraan ko po si VP Sara, hindi po. Ako po ay hindi maka-VP Sara, pero alam niyo po deep inside tuwang-tuwa ako sa nangyayari ngayon. Maybe nare-realize na ni VP Sara mali yung sinamahan niya. There is no such thing as unity in the Marcos regime. There is no unity. Hindi po maki-unity yan. Ang tanong ko, sa taong bayan, kayo sumagot. Tanggap ba ng pamilyang Marcos ang pamilyang Duterte? I don't think so. Magalit na kayo sa akin kung magagalit, but that is my opinion. Kayo tatanungin ko, pero kung ako sasagot sa tanong ko, sasabihin ko sa inyo, hindi. Maaari si Amy, pero yung asawa, si Marcos mismo, I don't think so. Correct, mixed music. She needs strength, hug, and support. Minsan ganyan ka, di ba? Alam mo yung may problema ka, pupunta ka lang sa tatay mo. Kunwari ako, may problema ako. Pupunta lang ako dun sa tatay ko. Hindi ko naman kailangang umiyak. Hindi ko kailangang yakapin siya. Ando ka lang, pupunta ka lang. Yung bang parang na-absorb mo yung strength na pinagdaanan ng tatay mo, alam mong
parang under control na lahat. Kasi sa dinami ng dinaanan niya, yung dinadaanan mo ngayon ay parang kakapiranggot lang. Gano'n ang pakiramdam nun. Loy Bon, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na 'to. Loy Bon o Lowy Bon ba 'to? Pasensya po ulit, kung mali ang aking pronunciation. Eto mga nagsasabi, "Asan na ang unity?" Oh, tama ka Coach Oli, hindi, ginamit lang nila si VP Sara. Sabi ni Garskis, gusto ng mga Marcos sila lang may mga powers. Eto po, para doon sa naman na hindi maka-isko at ayaw ko namang idamay dito si Isko. Okay? So wag po kayong magalit doon sa mga hindi maka-isko diyan, wag po kayong magalit kay Isko, but yung sinabi niya ito is during the campaign. Sabi niya sa amin, ito sinabi niya sa speech niya at sinabi niya rin sa amin personally, 'pag kami ay nagkakuwentuhan, "There is no such thing at pula at dilaw." Hindi ko matandaan yung kanyang exact words pero they coexist. Yang dalawang yan kailangan nilang isa't isa. Hindi totoo yang pula at dilaw. Magkakampi yan. Ang aking pagkakaunawa sa sinabi ni Isko na gano'n, magkakampi ang dalawa na yan. Kasi kung walang dilaw, walang kontrahan. Parang alam niyo yung naaalala ko nung panahon ng PBA, dati ang panahon na yun ay Crispa Toyota. Kailangan nila yung rivalry para kumita ang PBA kasi pag silang naglalaban, maingay ang PBA. Crispa Toyota. Parang ano yan, Ateneo Lasal. Parehas silang nakikinabang dyan sa rivalry na yan. At ganyan po ang aking pagkakaunawa sa sinabi ni Yorme, ni Isko. Hindi totoo yung pula at dilaw na yan na magkaaway yan. Parehas silang nakikinabang. At eto na po, may galiwaw. Lahat po ng sinasabing warning ni PRRD nagkakatotoo na po. Lahat po ng sinasabi ni Isko na warning nagkakatotoo na po. Ngayon napapatunayan natin hindi sila sinungaling. It's happening before our eyes. Eto na po sa harap natin. Kulang na lang kumbaga sa crispy pata kakainin mo na lang. Andiyan na nakalatag. Yan na po ang nangyayari ngayon. Kaya ako, mali man ako, hindi, pero paninindigan ko ito. Hindi man ako makasara o makasara man ako, paninindigan ko to. Ako'y natutuwa sa nangyayari na yan. This could mean something big for the Philippines. Posibleng magising na ang Agila. Ay, nako. At alam nyo, ako'y naniniwala sa isang taong, iba ang taong natuto. May kasabihan na ang paniwala ko ay ang isang tao ay hindi magiging kagamit-gamit until dumaan sa apoy. At pag yan ay natuto sa mali, nako, ang taong natuto sa mali, delikado. Magiging very useful. Bakit natuto? Again, ang ganda na itong larawan na ito. Maganda ito. At ito, ako'y naniniwala, malaking posibilidad na tauhan na si Sara kasi hindi naman bobo to si Sara. At yung binitawan niyang salita, ng ayaw sa kapayapaan, ang kontra sa kapayapaan ay kontra sa taong bayan. Alam naman natin kung sino pinaparinggan nila ni VP Sara. At alam niya kung saan galing ang atake.